Senator Ping, sa paparating na investigasyon po sa Webes, sinasabi nyo kanina, yung po kasing mga ibang contractors dito sa napansin ko this past investigations, even sa Kamara man yan or dito sa Senado, hindi nabibigyan ng chance yung ibang contractor na makapagkwento. Mabibigyan na po kaya ng pagkakataon itong ibang mga contractors natin? Actually, lilimit namin kasi ang naging kalakaran, pasantabi lang doon sa hindi ko pinupulaan. Pag pinatawag mo lahat yung 15 top contractors na nabanggit ng Pangulo, medyo unwieldy magulo . Tapos meron ka pang mga DPWH officials, meron ka pang DBM, meron ka pang napakarami, hindi talaga kung saan napatuon yung medyo sensational, doon na napapatuon at nakatanga lang yung iba . Sayang yung oras din nila, may mga trabaho sila sa opisina. So ang gagawin namin, inaayos din namin yung listahan ng mga imbitahan sa Webes kung sino lang yun talagang may mayaambag as resource persons. Nung iba naman na tingin natin, hindi naman sila mas importante. Sa mga susunod na lang sigurong pagdinig para hindi sinasayang din yung kanilang oras. Oo. Kayo po, Senator Ping, kung kayo mismo tatanungin, sino sa mga contractors ang gusto nyo munang unang isalang bukod sa mga diskaya? Well, marami. Yung mga nabanggit. Yung Wawaw, marami pang tatanungin doon. Yung SIMS, na kung saan dinoktor yung pagpa-progress billing. Na ipakita ko sa aking privilege speech na 2 days lang, naningil ka na ng 46%. Opo. Yung mga ganon. Tapos yung WJ, ito yung bagong pwedeng imbitahan na kung saan nabanggit ito sa House na ito yung contractor na magdi-deliver ng obligasyon, meaning lagay. Doon niya sa sinasabing si Beng Ramos. Gusto namin i-clarify yun. Kasi ang latest na information, pinacheck ko yung CCTV. Kung dumalaw doon yung WJ na yon, kung sino man yun, at ito'y pinapaalam ko na sa staff na alamin at imbitahan. Meron kami nakitang footage . Parang I think August 19, kung di ako nagkakamali, dumalaw talaga siya, yung WJ, at merong opisinang pinuntahan doon sa Senado. So yun ang aming ka-clarify. Ba't siya dumalaw doon at sinong pinuntahan niya? August 19 po ito, Senator? Kung di ako nagkakamali, thereabout. Kasi mabuti nahabol kasi alam ko pagka yung mga CCTV footage, 1 month lang ang lifespan yan . Nabubura na yun automatically . Pero nahabol yon, naimpormahan ako ng Secretary General na nandyan, nakita nila at mayroong pinuntahang opisina. Yun ang kailangang maliwanagan. Kasi, alam mo, yung kasabihan na the plot thickens, ito yung inaalam natin . Tapos may sinasabi si Bryce Hernandez na 355 million pesos na binagsak di umano. Sinasabi niya, ito di umano to, alegasyon niya, na binagsak daw ni Senator Jinggoy. So, chinecheck na namin doon sa GAA kung totoo bang merong insertion na nangyari sa Senado na 355 million at sino yung nag-insert para mas maliwanag, para mas kumpleto. Kasi ako, mahilig ako sa resibo . Hindi po pwede yung sabi-sabi, kakagatin mo . Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!